Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 196. Our verse for today, Proverbs chapter 16 verse 33. Ang sabi dito, nagpapalubunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. During the time nung mga kapanahunan sa Bible, di ba? Pag yung hindi nila maintindihan yung gagawin nila, papalabunutan sila. And kung sa atin, akala natin, di ba? Chamba-chamba lang yan, parang ganun chamba-chamba. Pero dito sa binasa natin, Proverbs chapter 16:33, yung parang pakiramdam natin na chamba-chamba or parang swertihan lang, sako pa rin siya ng sovereignty ng ating Panginoon. Hindi pa rin siya lumalabas dun sa pagiging Diyos ng ating Panginoon at yung awareness niya sa mga nangyayari. Hindi ito tungkol sa pagsusugal. Hindi rin tayo ini-encourage na every time bawat gagawin natin is kinakailangan nating magpalabunutan. Hindi ito yung tipong chamba-chamba. Kumbaga, ito yung tipo na kahit dun sa mga bagay na hindi natin control or hindi na natin maintindihan yung mangyayari, He is still on the throne, knowing kung ano yung gagawin niya. And dumarating naman talaga sa buhay natin mga tao yun, di ba? Bigla-bigla ka na lang mawawalan ng trabaho, gaya ng pandemic, di ba? Tapos, o kaya naman, magugulat ka na lang, bigla ka na lang magkakasakit. Hindi ka ready, pero bigla ka na lang sasabihin ng doktor, may ganitong sakit ka, di ba? Or minsan pa nga, ang ganda-ganda ng tinatakbo ng karera mo, tapos bigla na lang nag-close. Bigla na lang all of a sudden, dead end na. Parang bigla na lang siyang nawala. Maaari, hindi natin maintindihan yung nagiging outcome ng buhay natin. Pero lagi nating tatandaan na ang buhay natin ay hindi lang tsamba-tsamba. Hindi lang siya swertihan, kagaya ng sinasabi ng ilan. Ang buhay natin ay sakop ng sovereignty ng Panginoon. He is an all-knowing God at wala siyang hindi alam. Ang kilala kong Diyos kasi, pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung past, alam niya yung present, at alam niya rin yung future mo. Siya yung klase ng Diyos na kahit nasan ka, nandun siya. And kapag usapang Diyos, isipin niyo to anong bagay ang hindi niya kayang gawin? Lahat ng bagay kayang gawin ng Panginoon maliban saan? Sa pagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Bawat nangyayari sa buhay natin ay nangyayari dahil inalaw niya. Siya yung may control. Pag sinabi niyang yes, yes yun. Pag sinabi niyang no, no yun. Pag sinabi niyang wait, wait yun. At wala tayong magagawa doon. Kapag sinabi niya, mangyayari yun. Sobrang powerful ng salita ng Panginoon. Na pag sinabi niya, mangyayari yun. Naalala ko yung Book of Jonah, di ba? May pinapagawa siya kay Jonah. Noong nakaraan lang, yun kasi yung message. May pinapagawa siya kay Jonah. Ayaw ni Jonah. Kaya lang, anong ginawa ng Panginoon para sumunod si Jonah? Sabi dun sa Bible, inutusan niya yung malaking isda para kuhanin si Jonah. Nilunok ng malaking isda. Tapos, anong ginawa? Niluwa dun sa pinapapuntahan sa kanya. So, kahit anong takas mo sa Panginoon, hindi ka makakatakas once na sinabi niya na yun yung gusto niya mangyari para sa'yo. Inutusan niya yung halaman. Kasi nagtampo si Jonah Nagtampo si Jonah noon, inaalala ko. Hindi lang niya inutusan yung malaking isda. Inutusan niya yung halaman para tumubo at magbigay ng lilim kay Jonah. At natuwa naman si Jonah. Kaya lang, inutusan niya uli yung worm para kainin yung halaman at nawala yung lilim. So nagalit naman si Jonah, di ba? Inuutusan niya yung malaking isda, inuutusan niya yung halaman, inuutusan niya yung worm, at sumusunod lahat sila sa Panginoon. Naaalala ko si Jesus nung bumabagyo, di ba? Nasa bangka sila tapos bumabagyo. Ano sinabi ni Jesus? Tumahimik ka, sabi doon sa bagyo. Tumahimik. Bagyo yun bagyo, tumahimik. Even the bagyo, kapag sinabi ng Panginoon, tumitigil siya. So instead na mag-worry tayo or matakot tayo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, gawin na lang natin yung best natin. Siguraduhin natin na ibinibigay natin yung best natin para sa Panginoon.
maging faithful tayo sa pagsunod sa Kanya, sa pananalangin sa Kanya, sa paghingi ng karunungan sa ating Panginoon, at sa pamumuhay na may integridad. May nakakakita o walang nakakakita, dapat namumuhay tayo ng matuwid. Patuloy na manampalataya sa ating Panginoon na ating sinasamba, at siya yung Panginoon na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa bawat isa sa atin, at siya pa rin yung Panginoon na nakaupo sa trono. And ipagkatiwala na natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Imagine tossing a dice, six-sided dice, di ba? Pag tinos mo yan, hindi mo naman talaga sure kung ano yung lalabas dyan, di ba? Now imagine this. Ikaw yung nag-toss ng dice, pero ang masusunod kung ano yung babagsak na lalabas dyan, di ba? Ang ating Panginoon, it is not by chance only. Merong nagko-control, and that is our Lord. Ganon din sa buhay natin. Bibigay natin yung the best, and siya yung bahala kung ano yung dulo niyan ng bawat ginagawa natin. Ngayon, isipin natin, binibigay ba natin yung best na paglilingkod natin para sa Panginoon? Kasi alam niya yan, and wala tayong itatago sa Kanya. Alam mismo natin sa sarili natin kung nararapat ba tayo or hindi tayo nararapat. Kung nananampalataya ba talaga tayo or niloloko lang natin yung sarili natin. Kung ang pananampalataya ba natin galing sa puso o yung pananampalataya natin galing lang sa utak. Nawa, mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa. Bigay natin yung best na paglilingkod natin sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo. And siya na yung bahala dun sa ending. At sinisigurado ko, napakaganda ng ending na yun. Enjoy natin yung Kanyang presensya and patuloy na magmahal sa ating Panginoon at magmahal sa ating kapwa-tao. God bless everyone, and naway patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.